Kasunod ng pangako niyang isisiwalat ang mga anomalya at sangkot sa palyadong flood control projects, inilunsad ni Pangulong Marcos ang website na Sumbungan ng Taong Bayan. Kalakip niyan lumabas sa report na umabot na sa 500 bilyong piso ang nagasto sa mga proyekto sa nakalipas na 3 taon. Si Criza Lopez magbabalita. Sa pagtupad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpapanagot ng mga sangkot sa kapalpakan ng mga flood control projects sa Pilipinas, inilunsad ngayong araw ng Lunes ni Pangulong Marcos ang isang website kung saan maaaring mag-report ang publiko sa lagay ng binubuong flood control project sa kanilang lugar. So, I hope people will take advantage of this. Magsumbong sila kung yan ang gusto nilang gawin. Maaari naman sasabihin nila, hindi, walang problema dito. Yun ang pinakamagandang balita na matatanggap namin. Hinihikayat ng Pangulo ang publiko na gamitin ang website para ipagbigay alam ang kalagayan ng mga proyekto. Batay sa presentasyon ng Pangulo, isiniwalat niya ang listahan ng mga probinsya na may pinakamaraming flood control project. Una sa listahan ng probinsya ng Bulacan na may 668, sumunod ang Cebu na may 414 at pangatlong Isabela na may 341 flood control projects. Bukod sa tatlong probinsyang nabanggit, nasa listahan ng Pangasinan, Pampanga, Albay, Leyte, Tarlac, Camarines Sur at Ilocos Norte. Ngunit kung ikukumpara sa listahan ng National Adaptation Plan ng Pilipinas mula 2023 hanggang 2050, Pampanga, Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac, Bulacan, Metro Manila, Maguindanao, North Cotabato, Oriental Mindoro at Ilocos Norte ang 10 probinsya na madaling lubugin ng baha. Kasama rin sa ibinahagi ni Pangulong Marcos ang nakakabahalang kabuuang halaga ng flood infrastructure projects magmula 2022 hanggang 2025. Umabot na ito ng 545 bilyong pisong pondo ang ipagkaloob sa 15 contractors lamang. However, this is another disturbing assessment statistic. 20% of the entire 545 billion budget napunta lang sa 15 na contractor. Sa 15 na contractor na yan, 5 sa kanila ay may kontrata sa buong Pilipinas. Ang 5 contractors na tinutukoy ng Pangulo na may proyekto sa buong Pilipinas ay ang Legacy Construction Corporation, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, EGV Construction Corporation at Road Edge Trading and Development Services. As governor is that as much as possible we try to do it by local kasi Pwede namin, may madali, sabi, bilisan nyo na, bakit wala pa, pwede mong anihin. You have some influence over the thing. But that for me was the one that stood out very much. 5 of these contractors had projects in almost the entire country. Sa kabila ng mga inilabas na datos ni Pangulong Marcos, iginiit niya na premature pa ang listahan ng mga pangalan ng mga kahina-hinalang sangkot sa pangungurakot sa mga flood control project. But it will be premature for me to name names, etc. until we really know what's going on. But go out there, tignan ninyo, talk to the people. Dagdag pa ng Pangulo, nais niyang maging pantay ang investigasyon at hindi lamang batay sa pagtuturo ng ibang tao na maiuugnay sa pamumulitika. Ang listahan na ipinakita ng Pangulo ay ang mga listahan na isinumite ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Para sa Hero TV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.